Balik ako dito sa pag-react nitong si Attorney Harold Respicio, itong CPA, IT at saka itong abogado pa siya, tungkol ho dito sa kanyang video na publish to pa noong March 7. Ano to sila video, parang video conference sila dito ni kasama si Shelo Magno at saka isang abogado at saka isang profesor, dalawang profesor, sorry. So itong video na to, ang laking tulong to sa atin na darating na eleksyon, ang laking tulong to sa atin ngayon kasi baka may posibilidad na dayain to. Nakakatakot, pag ito'y dayain na naman, eto na nga, daya na nga yung pagkuha ni Pangulong Duterte, ito na namang eleksyon, baka planuhan na naman to nila nangayain. Di malayo to sa ganitong plano ha. Kasi si George Garcia, galit na galit nitong kay Attorney Respicio. Kasi nga daw, walang kredibilidad yung sinasabi nitong abogado na si Attorney Respicio. So itong video na to mahaba to. Tiyagaan yung mapanood to hanggang matapos ang video na yan. Kasi doon natin malalaman kung may posibilidad bang madaya ang ating eleksyon ngayong 2025 itong May darating. Sabihin ko ulit, tiyagaan yung panuorin. Intindihin natin. Nakakatakot tingnan ang ganitong sitwasyon. Nakakatakot ang kanyang demo dito. Ipasok ko yung video. Please subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like itong video, i-share na din para sa kapakanan ng ating mga kapwa Filipino na bubuto ngayong May. By the way, You Prof. Dan, mentioned- Prof. Shelo, ready na yung video. Wait lang, isang follow-up lang ako. You Alright. mentioned IT expert ka. Can you explain saan galing yung expertise mo? Kasi baka feeling ng Comelec, hacker ka na, alam mo yun, galing kang dark web. Gugulo ka. Diba? Can you give us a little background? Alright, Prof. Dan, isa rin kasi akong CPA. Isa akong CPA lawyer. And then bago ako naging abogado, nagtrabaho ako sa Deloitte, Philippines. Ang Deloitte ay isa sa mga nangungunang audit firm sa buong mundo. Ang specialidad ko doon ay isang IT auditor. Ang isang IT auditor ay mas magaling pa sa mga normal na coder at programmer kasi kailangan naming alamin lahat, hindi lang programming, pati network security, database security, software security, pati yung physical security ng mga servers, kailangan namin alamin lahat iyon. At nag-practice ako ng matagal din sa Deloitte. And after that, yung interest ko sa pagko-code, sa paggawa ng program, sa paggawa ng apps sa cellphone, sa browser mo, sa computer mo, sa MacBook, sa Linux man yan, gumawa na ako ng mga programs sa mga computer na ganito. Kaya alam na alam ko lahat kung paano ma-hack ang isang program at paano may iwasan. Kasi kapag isa kang programmer at mahilig kang mag-develop ng mga programa, applications, ang unang concern mo is paano mo proprotektahan yung sarili mo laban sa mga kalaban kasi yun ang unang nilang gagawin. So, actually, very disappointing nga yung mga nagiging reaksyon ng Comelec. Given na napakarami ng tanong at doubt sa resulta ng election, not just yung kahandaan nila for the 2025 election, but even the results of the previous election. So, I think ang maganda sanang gawin ng Comelec ay i-debunk yung mga ganitong concerns na nare-raise, hindi lamang ni Attorney Harold but the other individuals na may mga final na rin na kaso sa Supreme Court. But kung ang nagiging approach ng Comelec ay mag-retaliate dito sa mga individuals na to, mas lalong nagdududa yung mga tao di ba? Na bakit ayaw niyong sagutin yung tanong at instead gumagante kayo dun sa mga tao na nagre-raise ng concern. But anyway, sige, go ahead, Attorney Harold, and try to share. All right, can I share my screen? How to share my Yes. screen? Present, Dun right? sa present, yes. Yep. Okay, entire screen. All right. All right, can you see my screen now? Yan, palabas na. All right. Sandali, wala pa. Are you in Isabela now? Ayan, Yes, I am we in can see Isabela. We can see your screen. All right. So, tanong muna natin ng taong bayan. Kapag meron bang mandadaya sa eleksyon, Prof. Shelo, Prof. Dan, and Attorney Alex, sa tingin nyo this time, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Sa loob, di Pwedeng ba? pareho. All right, sa loob ng gobyerno. Don't answer that. At sino At sino ang nagbabantay ng mga ating automated counting machine? Ang gobyerno ba? All right, ang gobyerno, hindi po ba? At basic principle yan sa kahit na anong computer security is kapag may physical access ang isang tao or ang gobyerno doon sa computer gadget, pwede niyang mabago yung source code. Ikaw nga kapag pupunta ka sa Green Hills, dalhin mo yung cellphone mo doon o yung laptop o yung isang nakaw na gadget, kahit may password yun, pwede mong ipabago yung source code
only because hawak mo yung device na yon, meron kang physical access. In much the same way, kapag yung government ay may access dun sa physical device, kahit sino sa government, pwede siguro, alright? Pwede siguro na mabago yung source code. So ang question lang dyan is, posible ba o hindi? Ang sagot dyan ay posible. Hindi natin sinasabi na gagawin, pero ang sagot dyan ay posibleng mangyari. Kahit sabihin pa natin na nabago, na na-audit na yung source code before that, kasi ang source code, isa lang namang script katulad nito. And after ng audit, pagkatalikod, pwede na munang baguhin yung source code dun sa makina. Alright. So ito yung tinutukoy ko na source code. Halimbawa, ito yung source code. Itong papakita ko sa inyo ngayon, hindi ito source code ng Comelec at hindi rin ito makina ng Comelec. At hindi ko Mock lang to, tinutukoy mock. yung... Yes, mock lang ito. Hindi ko sinasabi na ito yung sistema ng Pilipinas o ito yung mga ACM. Baka kasuhan ulit ako ng Comelec. Sabihin na lang natin, hypothetical na bansa. Hypothetical na voting machine, di ba? Generic. At generic na mga code. Alright? Pero ang tanong ng taong bayan, ito ba yung same na pinakita ko dun sa mga video na yon? Secret! Alright. So halimbawa, ito yung wala naman tayong access sa isang voting machine. Ang ginawa ko is itong computer ko, ginawa ko siyang voting machine. So halimbawa, gawin natin na ang interface natin is yung computer ko mismo. Halimbawa, boboto ako kay candidate X, dalawa, candidate Y, dalawa, and then magpiprint ako ng votes. Ayun. O, may daya siya. Anyway, so dito sa source code natin, halimbawa, ang source code ng equipment na to na nakikita nyo ngayon, ito yung equipment, ay itong source code na ito. Ganito lang itsura ng source code. Linya lang siya ng mga computer, ay ng mga script. Yung script na ito, pwedeng JavaScript or kahit na anong script, Python, Node.js. Hindi ko sinasabi na ganito ang ginagamit ng Comelec. Kaso nga lang ang ano yan parang sasakyan yan Kahit tricycle yung gamit ng isa, ako kotse, pero parehon pa rin silang meron pa rin combustion engine at kumakain pa rin ng gasolina o diesel. Kaya kapag tinanggal mo yung diesel, hindi yan aandar. Ganon din yung mga computer. Kahit iba yung language na ginagamit nila or iba yung firmware ng automated counting machine nila, pare-pareho lang yung sistema. Kada equipment, katulad nito, ay meron siyang source code. Yung source code ay isang set of instructions kung paano mag-operate yung makina. So, halimbawa, itong source code na to, ganito mag-ooperate yung makina. Kung titignan ninyo yung source code na to, punta tayo dun sa banda kung saan ko tinanim yung corrupt, yung malicious lines of code. Ito yung malicious lines of code na ko. Itong source code na to, kapag tinanggal mo tong malicious lines of code na ito, magiging mag-ooperate siya as normal. Pero dahil itinanim ko tong malicious lines of code na ito, gagawa siya ng kalokohan. Ang malicious lines of code na to is tina-type lang siya. At ito yung sinasabi niya. Sabi niya, mag-connect ka sa isang server sa internet, sa isang computer sa internet. For our purpose, since demonstration lang to, ito yung HTTP, yung sinasabi ni Chairman George Garcia, yan yung sinasabi niyang public connection. Pero kapag totoong hack yan, gagawin mong S yan kasi hindi yan dadaan sa internet kapag walang S. At saka yung lalabas dito is IP address or parang abc.com, parang mga ganun. Pero gagawin natin, ito muna yung address kasi dito lang siya sa computer tumatakbo. So ang gagawin niya is pupunta siya dito sa server na ito at magsesend siya ng data, yung vote data, at maghihintay siya, await. At pagka hintay niya ng resulta, yun yung ipiprint niya na result dito sa makina natin. Okay. So halimbawa, itong server natin, ito yung server. Halimbawa, magkahiwalay itong computer na server. Itong server na to, ito yung tumatakbong server. Hiwalay na computer ito. Itong server na ito, nakikita nyo dito sa baba, server is running on HTTP localhost. Ibig sabihin, tumatakbo na yung server. Pero sa totoong buhay, HTTPS something yan kasi sa internet siya dumadaan sa ibang lugar. Pero ito yung code ng server. Ang ginagawa ng server is, kapag yung makina dito, nag-transmit siya nag-connect siya dito sa server address natin sa internet, ang gagawin niya, tatanggapin niya kasi yan yung path. /process, yan yung path. Yan din yung path dito. Pupunta siya kumbaga sa website, yan yung address ng website. Pagkatanggap niya, babasahin niya yung katawan, yung data, yun yung pinadalang data dito sa corrupted code. At ang gagawin niya sa data, babasahin niya lang yung data, ipaprocess niya.
At dito, pwede mo siyang dayain o hindi dayain. Pagdating dito sa server, pwede akong maglagay ng logic dito na sasabihin ko lang, okay, kapag yung pinadala sa aking data ay galing sa machine number 1, 2, 3, kunwari yan yung number ng makina na nagpapadala, ito yun. Kasi ipapadala rin niya rin kasi sa vote data, pag binubuo niya yan, lalagyan niya ng machine number. Kapag ayaw kong galawin or ayaw kong dayain yung makina, hindi ko siya papakialaman. Papasa lang yung data dito pero ibabalik ko kaagad, hindi ko ipaprocess. Pero kapag gusto kong dayain yung makina at na-identify ko yung makina na yun, halimbawa, ayaw kong dayain yung makina 134 na nasa Maynila, pero gusto kong dayain yung makina 123 na nandito sa bayan namin ng Reyna Mercedes, ilalagay ko lang tong linya na ito. If the machine number is 123, yung candidate X votes na nakuha mo as data, i-manipulate mo siya. Kunin mo yung total votes, pero ang gawin mo is instead na gayahin mo yung totoong X votes, ang gawin mo times 0.7, pero i-round up mo, math ceiling. Tapos yung natirang total votes, ibigay mo kay candidate Y. So babaguhin niya. And then ibabalik niya yung data dito. Ibabalik niya yung data, response, ang ibig sabihin niyan. Pagka-response, tatanggapin niya dito sa result. Wait, hinihintay niya, yan na yung response. Babasahin niya yung response at yun yung i-display niya. Ayun, tingnan natin na kung tama. I-save natin to. Halimbawa, tumatakbo yung server. So halimbawa, ito yung voting machine natin, election day na. Election day, connected sa internet, di ba? Ang tingin natin is normal lang siya, walang mali. Normal lang. Okay, fine, walang mali. Itong running votes na, halimbawa, yung unang voter bumoto kay candidate X. Ipapakita ko lang yung yung running vote, pero sa totoong buhay, hindi nakikita yung running vote. Pero just for simplicity, para habang dinedemo ko, nakikita nyo yung running vote, hindi nyo makalimutan. Yung pangalawang botante, bumoto kay candidate Y. Yung pangatlong botante, bumoto kay candidate X. Yung sumunod kay candidate Y. Sumunod kay X, kay Y, kay X, kay Y, kay X, kay Y. So kapag i-assume mo, di ba, running vote yun. Walang may alam ng boto. Wow. Tapos, ipiprint na natin yung election return. At the end of the day, magkakasurpresahan tayo. Pero since connected siya sa internet, tingnan natin, maalala ninyo ha, kunwari nag-exit poll kayo, 5 kay X, 5 kay Y, yun ang inaasahan mong magpiprint sa election return. Okay, print natin yung election return. What? Yung candidate X naging 7, yung candidate Y naging 3. Hindi mo alam ang nangyari. Kasi, ang ginawa niya ay, dito sa code natin, nagtanim ka kasi ng dito sa source code, nagtanim ka dito. Ito ang ginawa niya. Pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos, ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya, total of 10, naging 7 kay X, naging 3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Attorney Harold Respicio? Ang suggestion ni Attorney Harold Respicio is, since hindi mo maiiwasan na gawing corrupt itong source code na to, kasi nga, mahirap naman talagang bantayan 24/7 ang tao sa gobyerno, hindi Pilipinas hindi COMELEC. Makakasuhan ulit ako ng COMELEC. So, mahirap bantayan, di ba? Attorney Harold, habang nakakonect yung mga machines online, pwedeng ma-access yung source code at ma-corrupt siya. Hindi, habang nakatago siya sa bodega. So Oo, even kaya before nakatago the siya dun sa elections, presinto. Oo. habang hindi pa nagsa-start yung election, pwede nang i-corrupt itong mga source code na to. Yes. At naka-embed na yan. So once nag-connect na yan sa internet, pwede nang magbago yung resulta kasi babaguhin mo na yung logical flow ng mga boto. Oo, kasi tama. Ang gagawin mo na lang sa election day, ito na lang ang gagawin mo. I-enumerate mo lang dito yung mga makina na gusto mong dayain at yung logic na gusto mong gawin. Pwede mong gawing dagdag bawas, pwede mong gawing by percentage para hindi halata. Ngayon, Pero Attorney Harold, pwede rin sa pre-program. Pwede rin Pwede sa siya- pre-program. Actually, Pwede siyang pre-program pre-program. dapat siya para hindi tayo magkagulo sa election day. Hindi Pilipinas to Halimbawa, Oh. nasa ibang bansa tayo. Kunwari, ako yung halimbawa, may kakuntsaba ako sa isang election authority. Butan, At, gusto ko butan. Sinabi ko sa kanila, ito yung code na itanim ninyo. Ibigay nyo nga sa akin yung source code pag-alaran ko. Sige. Tapos tatamnan ko nito. Sige, i-update nyo yung software niya. Ito ang i-update nyo na update. Yung update na yun, meron na ito. Ito na yung corruption. Ngayon,
pagdating sa election day, ako naman, naghihintay na lang ako ng text galing sa mga masasamang elemento sa mundo. At tatanungin ko sila, sige, sabihin nyo lang sa akin yung mga voting machine na gusto nyong dayain. Ilalagay ko dito. Kung ayaw nyong dayain, huwag nyong sabihin sa akin kasi normal lang ang mangyayari. Yan yung merit nyo lang dito. Tapos, anong gusto nyong daya? Dagdag bawas o gusto nyo sure? By percentage na lang. Di ba? Yung mga iba, hindi siguro nag-iisip masyado, sinisiro nila yung kalaban. And dali lang naman gumawa ng Problema ng doon, algorithm. statistical, na daya. yan, di ba? Statistical yung Anomaly. probability. Yeah. Kapag naka-zero yung kalaban. Oo. Pwede. Halimbawa, Nangyayari pwede kong yun isiro. Nangyayari yun, di ba? May mga ilang areas na ang resulta ng election, zero talaga yung kalaban. But do you believe that? Hindi nga. Hindi. Pero nangyayari yun. So that adds to the doubt dun sa election. Go ahead, Harold. Tama. Gawin nating zero tong kay X. Tsaka gawin lang nating total votes yung kay... Ayan, baguhin natin. Ayun, nag-update na siya. Halimbawa, refresh natin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print votes. Di 10 yung isa, 0 yung isa. Dali-dayain, di ba? So, ibig sabihin, on election day, kapag tinawag mo sa akin yan, kunwari ako yung hacker, nasa likod ako. Nandun lang ako sa bahay ko. Itong computer na to, pwede kong gamitin basta connected to sa internet at connected sa makina yung counting machine. At saka connected siya sa internet at ako connected sa internet. Ganito kami mag-uusap. Alam kong may nakatanim na doon. Itatawag mo lang sa akin. Alas 7 ng gabi, anong gusto mong daya? Ito ang gusto mong daya? O sige, anong number ng makina? O sige, para ma-identify. Babaguhin ko kaagad. O sige, lagyan natin ng 10 votes para naman lagyan natin ng 10 votes na matira pero lagyan natin ng 1 vote lang. Bayain natin. Kahit na anong daya pwede mong gawin. Ang napakadali, di ba? Split second, nabago ko na kaagad. Basta, itong source code na ito, pwedeng nakatira na siya sa makina ng napakatagal. Ito namang server, ako, buhay lang siya nung election day at naghihintay lang ako ng instruction. Tapos, ang gagawin mo lang, ayun nga, kahit alas 7 na ng gabi yan, bigyan mo ako ng instruction, di pwede kong baguhin in split seconds. Mababago ko na kagad yung resulta. Ngayon, tignan natin Prof. Shelo, Prof. Dan, tsaka Attorney Alex Lacson, kung paano mo maiwasan yung ganitong hack para hindi madaya kahit merong nakatanim na source code. Halimbawa, compromise yung source code. So, possible na even if compromise yung source code, pwede pa rin ma-prevent yung pandaraya. Okay. Yun nga yung point ng video. Hindi po ba? Kaya ako dinedemo sa inyo ngayon is para makumbinsi kayo na pwedeng mahack at napakadali. Nakumbinsi po ba kayo? Yeah. We reserve ngayon, comment. ang next na gagawin ko is kukumbinsihin ko kayo ng solusyon. Comelec. Kukumbinsin ko kayo ng solusyon. Harold, before that. Oo. Harold, before that. So halimbawa, sa isang presinto, tapos merong ACM or VCM doon, how do we check it if it is corrupted? Or kung meron lang naka-implant doon, how do we? Mahirap kasing basahin yun, Prof. Attorney Alex. Halimbawa, itong laptop ko ngayon, madaling magtanim pero mahirap siyang hugutin, kumbaga. Okay. Mahirap i-withdraw at basahin yung makina. Or pwede mo pa ring mabasa, pero kaso nga Attorney lang Harold, Attorney Harold, this is where I'm going, ito yung direction ng, my way of thinking right now. If you want, halimbawa, to empower or to orient someone in every precinct in the country para ma-orient siya on how to check the counting machine doon sa presinto nila, sa barangay nila, how do we do that? Merong checksum na tinatawag pero hindi kasi nila ini-implement yun eh. Sa mga ibang software kasi kapag nagtatanim ka ng update o kaya dyan sa Microsoft computer mo, merong hash yan na mahaba, na garbled na letter at saka numbers. Yun kasi ang hash, kapag baguhin mo lang yung isang letra doon sa source code ng isang computer, magbabago yung buong hash. Kaya ang gagawin mo, mag-check siya ng hash every time nagra-run. Tapos makikita mo, kapag yun pa rin yung hash niya, every time nagra-run yung computer, pwede mong masabi na yung source code na yun is yung same as audited na source code ng independent body. Kaso nga lang, habang nag-ooperate on election day, wala namang process para mag-checksum yung makina. So walang ganung process. Hindi Yan, pwede sana gawin. Alex. Before Pero before Sorry. mag-start ng voting yung mga tao, can't COMELEC include that step
na kasi magkakaroon ng independent audit ng software and hardware, 'di ba? Pati yung source code. Tapos ilalagay yan supposedly sa BSP for security reasons. And then hindi ba pwedeng idagdag yon as a step na before mag-start, they can check so that yung hash ay nagma-match. And Pwede pa ensure rin, hindi kaso nasira. Oo, go ahead. alright, pwede pa rin naman, Prof. Shelo. Kaso nga lang kasi, yung magpo-produce din kasi ng hash is yung same computer mismo. Paano yan kung magpapanggap siya, oh sige, nagpo-produce ako ng hash, pero sa totoo lang, hindi ako nagpo-produce ng totoong hash. Hindi po ba? Hindi siya total na foolproof. Kaya nga ang ginagawa natin ngayon is yung pinaka-foolproof. Maraming paraan actually na pwede mong gawin. Virtually unlimited ang vulnerability ng kahit na anong computer system. At saka lahat ng solution unlimited din. Pero ang gawin mo lang is lahat ng obvious dapat takpan mo at lahat ng pinakamadaling solusyon at pinaka-obvious na solution din, yun din ang gawin mo. Virtually, masesecure mo talaga yung isang makina ng napakataas, 99% kumbaga. Kapag ito yung gagawin mong implementation. Yung mga ibang implementation, pwede yung mga idea na yon, pero hindi yun yung rinirecommend ko birong expert or professional in this instance. So, But- yes, please discuss your ano. Okay. So Alex, what- you have a question? Go Yeah, ahead, Alex. before that, Prof. Shellen. So what's the one thing at least that yung someone from the precinct can do to check para to really satisfy our na walang naka-embed doon na program? Ang ginagawa kasi nila, Ano pwedeng gawin? Attorney Alex kasi is siniselyahan nila, 'di ba? Merong Oh, yeah. merong selyado. Kaso nga lang ang Oh. nagseselya din yung nagwagwardya at saka yung pwedeng mandaya. Kaya mahirap mag-rely po Yeah. na kung nabago ba siya o hindi. Okay, so Kaya- note. What can they do? What can we do? Ito nga po yung suggestion ko na i-disconnect siya sa Okay. internet kasi ang pinaka-prudent na gawin is pwedeng wala ka talagang magawa. Yun ang sagot, Attorney Okay. Alex. Pero Yeah. the best is i-assume mo na corrupted siya, and if Yeah. corrupted, paano mo maiiwasan? Yeah. Okay. Okay, sige, let's go Okay. there. Halimbawa, corrupted siya. Pero, paano kapag i-disconnect mo sa internet? Imimik natin yung disconnection sa internet sa pamamagitan ng pagpatay ng server. Papatayin ko yung server, Control-C. So, hindi na tumatakbo yung server. Ngayon, i-refresh, yung source code pareho pa rin. Wala akong binago sa source code, corrupted pa rin siya. I-refresh natin yung makina. Tingnan nyo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print votes. 5. Totoo yung lumabas. Yeah. Kasi ang ginawa niya is, siyempre kung ako yung masamang tao sa gobyerno, ang gagawin ko, hindi ako magpapaka-obvious. Ang gagawin ko is, kapag try ka lang, kapag kaya mong kumonek sa internet, try mong mandaya. Yan, no? Pero kapag hindi ka makakonect sa internet, bumalik ka sa normal mong gawain. Yung normal mong gawain is, binibilang mo lang talaga yung totoong boto sa makina. Kaya dito, What? ulitin natin, hindi connected sa internet, lalabas yung totoong boto kasi masyadong obvious, hindi na nga connected sa internet, mandadaya ka pa rin pati doon sa source code. Attorney Pwede Harold, gawin pa rin yung bayan na yun, actually. Kung gusto Attorney mo Harold, balikan ko yung question ko kanina. What Oo. if kung pre-programmed na siya na 7:30? Kahit walang Alright. internet. So, Okay, yung pwedeng pre-program. conditionality hindi dependent Oo. on internet connection, ano? Okay, Oo, so sige. pre-programmed na siya. Kahit na walang internet connection, pre-programmed na siya na 70-30 70% will go to candidate X and 30% will go to candidate Y. Alright. Oh, no problem. Pwede po yan, pero hindi yan yung vulnerability. Open pa rin yung vulnerability na yan, Attorney Alex. Actually, hindi yan yung dinidiscuss ko, pero actual vulnerability yan. Actually, Yeah. hindi lang kasi yan yung pinakamadaling gawin. Ito kasi yung pinakamadali. Mahirap kasing gawin yan, Attorney Alex, kasi kapag ipiprogram mo yan, paano kapag nagdalawang isip ka? Gusto mo magbago ng plano. O kaya gusto mong magmandaya on the last minute. Mahirap nang gawin yon kasi nakatanim na siya beforehand. Pero kung sure ka na sa daya na gagawin, itatanim mo na siya beforehand. Itatanim mo siya Okay. beforehand. Yun yung Halimbawa, sinasabi mo. Ngayon, itanim natin beforehand. Gusto natin? Okay, itanim natin beforehand. Ang gagawin ko is, itatanim ko siya beforehand. Ang gagawin ko dito,
ang gagawin ko dito, okay, ang gagawin na lang natin dito is X count plus 5, halimbawa, para mas madali. Plus minus na lang para hindi na ako mag-isip ng code. Ang gagawin na lang natin dito is, nakatanim na siya, hindi po ba? Ang gagawin ko na lang dagdag bawas. Dagdagan ko si X ng 5, bawasan ko si Y ng 5. Yun ang gagawin ko. Hindi. Attorney Harold, what if do it 70-30? 70-30? Okay. 70-30. Yun na lang. Okay, sige. Okay lang. Hindi Okay. dagdag bawas, but 70-30. Okay, sige. Magkukode lang ako ng maraming linya. Yung Okay, yung let sige, total. Ganun ba? habang Ganun ba? nagko-code Okay. si Attorney Harold, ang naisip ko tuloy kasi may requirement nga ang COMELEC na independently audit itong mga machines na to, 'di ba? Both the hardware and the software. And then after ma-audit yung source code, ma-deposit sa BSP. So kung magkakaroon ng ganung independent audit, isn't that enough to more or less secure yung result ng elections? Para sa akin po ba yung tanong na yun? Yes. Nagko-code lang po ako. Medyo occupied yung utak ko. Kasi hanggang ngayon hindi pa lumalabas Okay. yung hindi pa lumalabas itong Certification. certification ng independent technical team na magre-review. And yung organization na nakontrata ng government natin, ProVNV, is an international audit organization. At siya din yung gumagawa ng accreditation ng voting system sa US at sa iba pang bansa. So hanggang ngayon, hindi pa nila nilalabas. Ang deadline noon, February 12. Yeah, lumipas na. Or hindi pa sila inaalaw ng COMELEC to perform their duty. Pwede rin. Hindi, pero kailangan gawin din nila yun kung ang deadline is Feb 12. Although may balita ako na ang response ng COMELEC ay for previous elections daw, hindi rin naman nami-meet yung deadline na 90 days okay. before election. Okay. Okay. Ready na po yung code. Sige. Okay. Okay. Ang ginawa ko lang po dito is, hindi pa rin siya connected sa internet, pero ang ginawa ko is, tinanim ko na naka-hard code na siya sa makina kung yung daya. Ang ginawa ko is, kinuha ko muna yung total votes, pinag-add ko yung X tsaka Y. Ang ginawa ko, pero baguhin mo yung X, gawin mo siyang total votes times 70%, round up mo, tapos yung natirang vote, ibigay mo kay Y. Nakatanim na siya. So, disconnected pa rin po siya sa internet kasi yung server hindi na tumatakbo. So, ang gagawin natin, corrupted na yung source code, meron ng automatic na daya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print vote. Ayun, 7-3. Wow. Okay. So it's really possible, ha? It's really possible na ganoon siya. Na naka-embed na siya and pre-programmed na. Yeah. And it's also possible na pre-program siya na halimbawa 70-30, 70% of the votes in a precinct will go to candidate X and 30% of the votes in the precinct will go to candidate Y. Or pwede rin siya dagdag bawas. Naka-embed na, pre-program. Kahit na walang internet, yun yung lalabas. Nakakatakot. Pag ang ating intindihin, ating sundan ang kanyang mga sinasabi, nakakatakot. Kasi dito pa lang, ilang video na ako dito kay Atty. Respicio. Nakailang video na ako dito. Na bakit, kaya pala galit ang COMELEC, may reason bakit galit ang COMELEC dito sa kay Atty. Respicio. Kasi dito, dinidimo niya step by step kung paano ba madaya ang eleksyon. Imagine pwedeng masiro. I-control lang sa mga machine. May itatanim sila, sinasabi niya noon, itatanim niya mga ganun, mga code. Nakaupo lang siya doon sa bahay, tapos by monitor na lang siya kung anong lugar o anong mga machine ang kanyang huhugutin para doon siya magdaya. Kung may mga hacker na mga ganun. Kuhang-kuha ang mga buto. Mayroon pa, itong bandang huli, 70% against 30% ang gustong mangyari, pwede pa din. Pwedeng masero, pwedeng ilang buto lang pwedeng ibigay. Ito yung sinasabi ko, nakakatakot itong darating na eleksyon. Siguro may nakapanood dito na mga IT din. Kung naintindihan niyo yung sinasabi ng abogado, wala akong knowledge dito. Kahit saan sa kanyang mga
natapos dito, abogado, IT, CPA, wala ako dyan. Kasi wala namang akong pinag-aralan. Pero, pag intindihin ang kanyang demo, nakakatakot. Doon natin makikita na posibilidad na madaya tayo ngayong 2025. Pag hindi ito bantayan. Kaya ito si George Garcia, nagreklamo na. Lahat na lang yung tinatakot siya dito. Di na tinatakot. Pinila na ng kaso. Ididispar daw. Tatanggalin na lisensya pagka-CPA. May kaso na nga ito ngayon eh. Kailan lang napanood ko? Kanina yata eh. Nandun siya sa Manila Regional Trial Court. Kasi nga, ito pa rin yung issue ang pinag-uugatan tungkol ho dito sa pwedeng madaya ang ating eleksyon. Napakasimpleng reason kung ito lang yung gagawin para hindi mahak ang ang counting machine. Wag lang i-connect sa internet. Yun lang naman eh. Wala na siyang ibang sinasabi na, huy Garcia, wag yung gagamitin ang makina na yan kasi pwedeng madaya yan pagka ginagamit nyo yan na ganito-ganito. Wala. Yun lang, wag ikabit sa internet. Specific yun na sinasabi niya. Pero si Garcia, anong ginawa ni Garcia? Galit na galit. Lumuwa ang mata sa kagagalit kay Harold Respicio. Sinabi ko na nga, Atty. naman eh. Ilang beses, pangalawa siguro itong sabihin ko sa'yo. Atty. Garcia, komisyoner ka sa COMELEC. Chairman ka dyan sa COMELEC. Sa experience, mukhang matatalo mo pa talaga to si Atty. Harold Respicio kasi bata pa. Ikaw man, sa kaidaran na. Pero sa kanyang karanasan, IT expert, CPA, at saka itong pagka-abogado, mukhang dito kayo magkatalo. Sa tingin ko lang, ha? Di naman kita minamaliit dyan. Pero itong klaseng tao na itong si Harold Respicio, nakikita ko talaga dito na puno ang otak, magaling. Ang nakaano siya dito kasi, IT expert eh. Hindi, talo niya lahat ng mga nagpo-program dyan kasi pwede niya gawin lahat sa computer eh. Alam niya kung paano pagalawin ang computer. Mantakin mo naman, nasa bahay ka lang, nagbabantay, sige dito ako, nagkakapi lang ako dito, sige tawag mo sa akin yan, usap tayo mamaya-maya, anong pwede natin. Imagine, ultima ora pwedeng baguhin ang resulta ng eleksyon. Pwedeng magiging zero lahat. Paano yan nakatanim na yan? Halimbawa lahat ng mga machine, sige, lagyan lang natin ng mga kalaban natin ng, kagaya na sinabi niya, 70-30. So talo talaga ang kalaban ng administrasyon. Kahit makikita na ngayon na lamang ang mga kung saang surte, lalo na sa may Visayas at saka Mindanao. Lamang na lamang ang PDP laban. So, di natin pwedeng sabihin to na walang dayaan. Meron at magkaroon to kasi ngayon pala nga dinispatsa na nga si Pangulong Duterte. Inimpeach na si VP Sara. Nakikita naman natin kung sino ang ina-attract ngayon ng mga Marcos, mga Duterte. Kibuloy ang una. Sara Duterte ini-impeach na. Pangulong Duterte ayan na, nandito na sa Europe ngayon. So klarong-klaro na politika. Kaya itong gobyerno na ito, napakarumi nyo, COMELEC, makinig kayo. Ipakita nyo, sabihin ko ulit sa inyo, ipakita nyo kung gaano ba talaga kayo kaseryoso ditong darating na eleksyon. May nabanggit kanina si Shelo Magno na mayroong inantay na certificate ba yun sa mga nag-inspect na pero wala pang result hanggang ngayon. Pero wala pa yata sa deadline mo. Pero malapit-lapit ang deadline na parang itong buwan na to. Pero hindi pa nailabas. So dito ako nagsabi sa ating nanonood ngayon na vigilant lang po tayo ditong eleksyon na to. Kaya mukhang hindi ito basta-basta na magpapatalo to si Marcos. Kasi gawain na nila yan na mandaya.